Tiniyak ng Commission on Elections na tuloy ang reprinting ng mga balota sa Miyerkules, January 22 matapos ang 8 temporary restraining order na ipinataw ng Supreme Court noong isang linggo. Dahil sa aberya, iminumungkahi ng COMELEC na gawing mas maaga ang filing of candidacy sa presidential elections sa 2028. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Target ng COMELEC na simulan ng reprinting ng mga balota ngayong Miyerkules, January 22 matapos itong ihinto at masayang ang nasa mahigit 6 na milyong balota na nagkakahalaga namang 132 million pesos. Ayon sa COMELEC, double time sila ngayon para mahabol ang April 14 deadline. We're going to release the resolution today, deputizing the National Printing Office in order to expedite everything. Ang gusto namin, kung anumang merong makina sa NPO, maliban doon sa 2 makina na daladala ng Miru, gagamitin na po namin ang lahat ng yan. Nasa 1.5 million ballots ang target iimprenta ng COMELEC at National Printing Office kada araw simula sa Miyerkules. Ngayong Lunes nga lang, muling isinagawa ng COMELEC ang pagsali ng source code sa machine-readable codes na siyang gagamitin naman sa mga automated counting machine at consolidated canvassing system. Ito'y para matiyak na walang dayaang mangyayari sa eleksyon. Nilagyan din ito ng add feature para maidagdag ang pangalan ng iba pang aspirants alinsunod sa direktiba ng Korte Suprema. Dahil sa nangyaring aberya ngayon dahil sa pagbabago sa final list ng mga kandidato, iminumungkahi ng COMELEC na gawing mas maaga ang filing of candidacy para sa presidential elections sa 2028. Ayon sa COMELEC chairman, ito'y para magkaroon ng mahabang panahon ng COMELEC para maresolba ang anumang disqualification issues at mas may panahon pa ang mga aspirant na umapila sa Korte Suprema. Siguro nga sa halip na October, baka pag-isipan na natin na July na filing ng candidacy para naman ma-exercise ng COMELEC ng tama ang kanya pong kapangyarihan at ng mas mataas na hukuman. Nitong Sabado lang, naglabas ang Korte Suprema ng 3 pang TRO habang ngayong Lunes, 1 TRO pabor sa mga lokal na kandidato na sina Marie Grace David na tumatakbo sa pagka-Vice Mayor ng Limay Bataan, Mary Dominic Oñate sa pagka-alkalde ng Palumpon, Leyte, Aldrin Santa Ana para sa pagka-alkalde ng Bukawi, Bulacan at Jonas Cortez na tumatakbo sa pagka-alkalde ng Mandaue City, Cebu. Pero ayon sa komisyon, hindi problema ang 3 bagong dagdag na pangalan dahil hindi pa naman sila nag-iimprentang muli ng mga balota. Dagdag pa ng COMELEC, nakahanda silang sumunod sa anumang ipag-uutos ng korte para matiyak ang transparency ng magiging halalan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.